Mga kabombo, narito ang ating special feature sa araw na ito. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-78 na araw ng Dagupan. Ginaganapang Dagupan Day bilang paggunita sa pagiging chartered city noong June 20 taong 1947. Ang lungsod ng Dagupan ay isang second-class independent component city sa Ilocos Region na matatagpuan sa Lingayen Gulf sa hilagang kanlurang gitnang bahagi ng isla ng Luzon. Ang Dagupan ay isang pangunahing sentro ng komersyo at pampinansyal sa hilaga ng Maynila. Gayun din, ang lungsod ay isa sa mga sentro ng modernong serbisyong medikal, edukasyon, media at komunikasyon sa North Central Luzon. Ang lungsod ay matatagpuan sa loob ng Agno River Valley at ito naman ay bahagi ng mas malaking kapatagan ng gitnang Luzon. Ang lungsod ay kabilang sa mga nangungunang producer ng bangus sa lalawigan. Nakilala ang Dagupan City bilang bangus capital dahil sa pagiging pangunahing tagagawa at tagalako ng bangus sa Pilipinas. Ang bangus ay isang mahalagang produkto na nagbibigay kasiyahan sa ekonomiya ng lungsod at naging simbolo ng kasaysayan at kultura nito. Ang industriya ng bangus sa Dagupan ay nagsisilbing pangunahing kabuhayan ng maraming mamamayan at ang lungsod ay kilala sa mga makabagbag damdaming pagdiriwang tulad na lamang ng Bangus Festival na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang pangunahing produkto. Idineklarang special non-working holiday ang araw na ito bilang pagdiriwang ng ika-78 na araw ng pagiging charter city. Alinsunod ang pagdiriwang sa Republic Act 170 ni Speaker Eugenio Perez na pinirmahan ni dating Pangulong Manuel Rojas noong ika-20 ng buwan ng Hunyo taong 1947. Ang Dagupan ay formal na idineklara bilang lungsod. Ang okasyong ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Dagupan bilang pagkilala sa paglago at pag-unlad nito bilang isang makabagbag damdaming sentro ng kultura, ekonomiya at kasaysayan sa rehiyon. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, malinaw na ito ay simbolo ng pagpapaalala sa lahat ng Dagupenyo, lalo na sa mga kabataan kung gaano kalayo ang narating ng lungsod ng Dagupan mula sa pagkakatatag nito. Ang unang-una po si Speaker Eugenio Perez ang nag-offer ng Charter City of Dagupan. That was 1947, June 20. Without Speaker Eugenio Perez, hindi ho magiging ganun ka-progressive ang ating syudad. So today we are celebrating the anniversary, 178th anniversary, 78th anniversary. So together with this, we have a lot of activities na gagawin sa ating plaza. We showcase the different good disciplines and services na para sa taong bayan for the whole year. So, and then after this, we are proceeding to the tree planting to celebrate the 78th anniversary. Ito, mamimigay ho tayo ng mga Pangasinan, Maikot, Tankawayan, Saray Sumisigay, and then Man-iterti, Man-iray misting machine, yan tan iraray, tawag sa manay, may sprayer para sa aray farmers. And at the same time, wala iter tayo sa aray maarong inaya, health kit, maiter tayo sa aray katropa, iraray solo parent, OD, yung temporary CR para sa mga living near the coastal area para to make sure that our river are clean. We are giving out 200 plus, but for today, initial, we are going to launch it. We're giving out mga 35. Tapos lahat ng mga serbisyo natin, like from the City Health Office, and then from the City Legal Office, my legal services. City Health, may check-up, medicine, and my pneumonia vaccine. Kaya kung gusto niyo magpa-pneumonia vaccine, available po today sa my City Plaza. And then we have the Teen Center, if you want to register for your children to be trained sa art. And then we have our Women's Center for the protection of abused children and women. Andun din po sila. And then, of course, our City Agriculture's Office will be giving out seedlings and seeds
And we are giving also social pension for our senior citizen. We are also giving out good for 1,200 na solo parent. They'll be receiving 3,000 per solo parent. Actually, marami pa. We'll be giving also our AX financial assistance para sa mahihirap. Ang hindi ko lang siguro na isama today kasi sa dami ng activities is the interview of the scholars. Kaugnay nito ay isang makabuluhang programa naman ang inihanda ng kanilang pamahalaan para sa Dagupeños sa selebrasyon ng founding anniversary ng lungsod. Ang diwa ng pagdiriwang ng Araw ng Dagupan ay nagsisilbing pagpupugay at pasasalamat sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. At tayo nagising ng maaga. Maraming salamat po talaga sa inyo kasi ito po ay sasabihin natin will make history kasi this is the first time na nagsabay-sabay na nagtanim na almost 2,000 po na participants from different agencies, different organizations, and of course, ang ating LGU. At alam naman natin lahat na yung dam site na ito, 60 years old na po. 60. And with all of us, yung effort natin lahat, we are converting this from a dam site to a fun site. Ngayon po ay hindi lamang po natin ginugunita ang ika-78th araw ng Dagupan City. Sineselebrate din natin ang bunga ng pananampalataya, sakripisyo, at pagkakaisa sa bawat Dagupenyo. Sa ilalim ng temang punla ng pamilya, puno ng pag-asa. Kinikilala natin ang pamilyang Dagupenyo bilang binhi ng pag-asa ng ating lungsod. We begin this meaningful day by honoring the man who planted the first seed of this great city, Speaker Eugenio Perez. Sa pamagitan ng kanyang panulat at paninindigan, isinilang ang charter sa Dagupan noong 1947. At hanggang ngayon nanatiling buhay ang kanyang pamana sa puso ng bawat isa sa atin. Pero ngayong araw, higit sa paggunita, tayo ay nangako. Nangako tayong ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Isang dagupan na mas makakalikasan, makatao, at makatarungan. This is why we are planting thousands of trees today. Together on land that was once forgotten. The old Tundaligan Dam site. Isang lugar na noon ay patunay ng problema, pero ngayon ay magiging taniman ng pag-asa. Sabi ko nga po, we plan not just to cover the scars of the past, but to sow life into the future. Sa ating pagtatanim tayo ay nagpapahayag at sa ating buong pusong suporta sa ASEAN Vision 2045. Isang vision para sa isang rehiyon na mapayapa, matatag at responsible sa kalikasan. At dito mismo sa Dagupan, we begin with the roots we lay today. The roots that we will anchor our families and our dreams. Kasabay po nito, inilulusad natin ang Sulong Dagupan Unleashed Servicio Caravan. Isang araw para sa bayan, para sa tao. Kung saan bukas ang City Hall at iba't ibang ahensya para sa mga serbisyong medikal, legal, edukasyon, kabuhayan at marami pang iba. Dahil ang tunay na pamahalaan lumalapit sa tao, hindi nilalayo ang serbisyo. At sa bawat batang nagtanim ng punla ngayong araw, sa bawat pamilyang nakatanggap ng tulong, sa bawat barangay na nagkakaisa, kayo po ang puno ng lakas ng ating lungsod. I said it before and I said it again. This year's celebration is more than anniversary. It is a living narrative of how the seed of family sown with love and courage can grow into a tree of hope. And beneath that tree,
the people of Dagupan stand strong, committed, and ready for the future. Mga mahal kong kababayan, this is Dagupan. We are building together. At Dagupan na puno ng pag-asa, puno ng pagkakaisa, at punong-puno ng pagmamahal. Inaro Taka Dagupan, maligayang ika-78 Charter Anniversary sa ating lahat at mabuhay ang pamilyang Dagupeño! Ito rin ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang mga tagumpay, kasaysayan at mga mahalagang pangyayari na nagbigay hugis sa pagkakakilanlan ng Dagupan bilang isang makapangyarihang sentro ng kalakalan, kultura at kasaysayan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, na ipapasa ang pagmamalasakit, pagkakaisa at pagmamalaki sa bawat mamamayan habang pinapalalim ang kanilang pangunawa sa yaman ng kanilang pinagmulan at kinabukasan. Sumayin niyo ang ating special feature ngayong araw at nakasama niyo si Bombo Justin Ramos At Bombo Myra Reside, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Bombo